Araw po muli sa inyong lahat at welcome po, tuloy po kayo sa pang-apat na araw ng ating simbang gabi. Ilang araw na lang po ang ating binibilang at Pasko na. Ang tanong ko po, excited na po ba kayo? Sigurado marami sa atin ay nasasabik, pero meron pa rin po ang nalulungkot. Bakit? Baka maaari na wala pa ring pera. Nalulungkot, maaari dahil hindi pa sila nagkaayos ng asawa nila. Nalulungkot dahil maaaring may sakit o pinagdadaanan na problema. Mga kapatid, anuman po ang inyong pagsubok kahit na malapit ng Kapaskuhan, ialay nyo lahat ito sa Diyos. Do not keep them in your heart, but offer them up to the Lord. Ang maganda pa nga pong gawin ay tumawag tayo sa Panginoon sa oras ng ating mga problema, sa oras ng ating mga pagdurusa, sa oras ng ating mga pagsubok. At yan po ang gusto kong itanong sa inyo. Alam niyo po ba ang phone number o cellphone number ng Diyos? Cellphone number? Phone number? Meron ba nun, Father? Meron po. Alam niyo po kung anong number ng Diyos? Kung gusto niyo siyang tawagin at makausap, buksan niyo po ang Biblia niyo. Doon po sa libro ni Propeta Jeremias. 3:3. Napakasimple. Jeremiah 33:3. Ano po ang nakasaad doon? Yan ang phone number ng Diyos. Sabi po, call on me and I will answer you and I will tell you great and hidden things which you do not know. Tingnan niyo po, Jeremiah 33:3. Yan po ang phone number ng Diyos. I-dial niyo po. Sinasabi niya, tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. At ano po ang sasabihin ng Diyos sa atin? Mga nakakamanghang bagay. Bakit hanggang ngayon hindi pa nasasagot ang iyong hiling, ang iyong dasal? Baka naman, hindi ka tumatawag. Baka naman, pag tumawag ka, paminsan-minsan. At baka naman, pag tumatawag ka, pag meron ka lang kailangan. Palagi tayong tumawag sa Diyos at magtiwala na sasagutin niya tayo. At ano po ang mabuting balita? Ang sagot ng Diyos sa ating mga dasal, nag-uumpisa yan sa pangako. Before God answers our prayers, God gives us a promise. Makikita niyo po yan sa unang pagbasa. Dito po sa ina ni Samson. Desperado po, hindi magkaanak-anak, nananalangin sa Diyos. Nagpadala daw po ng Diyos ang anghel at binigyan siya ng pangako. Sinabi, hindi magtatagal, magkakaroon ka ng anak. At itong iyong anak magiging malakas. Hindi siya iinom ng anuman nakakalasing. Ito po si Samson, isa pong bayani ng bayan ng Israel. Sinabi ng anghel, nagkatotoo. At ganyan din po ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Dito po sa kwento tungkol kay Zacarias at kay Elizabeth, tumanda sila, meron din silang isang hiling, dasal at dalangin sa Diyos. Ang magkaanak sila. Dumating din ang anghel, kinausap itong si Zacarias. Sinabi na kahit na matanda na sila, pagkakalooban sila ng anak na matagal nang nire-request, hinihiling, pinagdarasal nitong dalawang mag-asawa. Pero tingnan niyo po, hindi daw naniwala si Zacarias. At dahil sa kanyang pagdududa, siya'y pinarusahan ng Diyos. Mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, tinutotoo niya. Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Remember that when God promises, God does not say, I will try. Hindi po kamukha na pangako ng tao ang pangako ng Diyos. Dahil pag sinabi ng Diyos, ito ang aking gagawin, gagawin talaga niya. Tayo mga tao, pag nangangako tayo, napapako. Tayo mga tao, pag tayo'y sumusumpa, hindi natin ginagawa, sinusundan, at tinutuparan ang ating mga sumpa. Pero wag po kayong magkakamali. Hindi tao ang Diyos. Ang Diyos totoo, ang Diyos mabuti, ang Diyos mapagmahal. Pag sinabi niya, yan ay magkakatotoo. Pag sinabi niya, magkakaroon ng kaganapan. When God promises, He does it. He can and He will it.
He will do it. Tandaan niyo po yan. Walang pangako ang hindi tinupad ang Diyos. Kaya nga, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalan na Elizabeth? The word Elizabeth, the name Elizabeth, means God's oath. Napakaganda po, no? Saktong-sakto. Ang pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos, sumumpa ang Diyos, may sinabi ang Diyos, pinakita niya, pinaranas niya, pinaramdam niya, binigay niya. At ganyan din po mangyayari sa atin. Magdasal ka. Buksan mo ang iyong tenga, ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos. What is God promising you? Hold on to that. Believe that. At gusto mo bang makarinig ng pangako ng Diyos? Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Because the Bible, my dear friends, is a collection of God's promises. Tinignan po yan ng mga scholar, ng mga dalubhasa sa kasulatan, sa Biblia. Wala pong pangako sa Biblia ang hindi natupad. Lahat ng mga sinabi ng Diyos sa Old Testament, nangyari po sa New Testament. At hanggang ngayon, nangyayari sa ating buhay. So, kung ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nawawala, ikaw ay gusto ng sumuko, napakaganda po, buksan yung Biblia. At hanapin nyo, basahin nyo ang mga pangako ng Diyos doon. Dalawang magandang pangako na paulit-ulit po mababasa natin sa Biblia. Ito po, that God is with us and God will take care of us. Yun po yung dalawang pangako na sana baunin nyo. Yun po yung dalawang sumpa ng Diyos na sana huwag niyong kalimutan. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa atin, huwag tayong matakot. Hindi po pinangako ng Diyos na aalisin niya ang mga pagsubok natin. Kaya nga, di ba, karanasan po natin lahat yan. Habang tayo'y lumalapit sa Diyos, lalong bumibigat, lalong humihirap ang ating karanasan. Meron nga pong nakapagkwento sa akin, yung anak po niya, napansin po sa mga kamag-anak daw, ang mga namamatay, yung mga mababait, yung mga malalapit sa Diyos. Bigla ba naman natakot? Hindi na po nagsisimba ngayon. Totoo po, meron pong tao na ganyan ang kanyang pag-iisip na bakit kung kailan ako lumapit sa Diyos, bakit kung kailan ako nag-active sa church, doon sunod-sunod yung mga pagsubok, doon sunod-sunod yung mga problema. My dear friends, God did not promise to remove our suffering. Jesus explained this clearly, that when we follow Him, there would be a lot of process. There would be a lot of pains. Pero ang pangako niya, kahit na ikaw ay naghihirap, kahit na meron kang bigat sa buhay, hindi ka niya pababayaan. Palagi siyang nandyan sa iyong tabi. Tutulungan at tutulungan ka niya na makalampas sa iyong mga pagsubok. So hold on to the promises of God. They will strengthen you and push you to move on until you receive your answered prayers. Amen?